Kamusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na medyo technical pakinggan pero sobrang useful talaga. Lalo na kung mahilig kang mag-games o mag-setup ng sarili mong server sa bahay. Ito ay ang port forwarding. Okay, so naranasan nyo na ba to? Excited kang nag-setup ng sarili mong game server, in-invite mo lahat ng friends mo, tapos walang makakonekta. Nakaka-frustrate, di ba? Well, ang sala rin dyan ay yung router mo. Pero teka, huwag mo munang sisihin. Ginagawa lang niya yung trabaho niya. Isipin mo, para siyang super higpit na security guard ng network mo. By default, yung policy niya, bawal pumasok ang hindi kilala. So kailangan natin siyang bigyan ng specific instructions kung sino yung papapasukin niya. So, paano natin siya bibigyan ng instruction? Ito, para mas madali nating maintindihan, gagamit tayo ng isang napakasimpleng comparison o analogy. Okay, tingnan nyo to. Isipin nyo na ang buong network nyo sa bahay ay parang isang malaking kumpanya at yung router nyo, siya yung switchboard operator sa front desk. Siya yung sumasagot ng lahat ng tawag. So yung public IP address mo, yan yung main phone number ng kumpanya nyo. Pag may tumawag galing sa internet, yung IP address ang nagsisigurado na sa tamang building o sa network mo mapupunta yung tawag. Pero hanggang sa pinto lang yan, hanggang sa router lang. Pero hindi sapat yung main number lang, di ba? Kailangan ng extension. At yan ang trabaho ng port number. Ito yung nagsasabi sa router, sa ating operator, kung saang departamento o sa anong specific na computer o application dapat i-connect yung tawag. Halimbawa sa game server mo o sa remote desktop. At dito na pumapasok yung problema. Kung walang malinaw na utos o rule pagtanggap ng router ng operator, yung tawag, hindi niya alam kung kaninong extension ibibigay. Anong gagawin niya? Well, para safe, ibababa na lang niya yung telepono. Connection denied. Gets? Okay, so ang solusyon? Turuan natin yung operator. Gawa tayo ng maliwanag na instruction para sa kanya. Hahatiin natin to sa tatlong simpleng hakbang. Promise, kayang-kaya nyo to. Una sa lahat, kailangan muna nating alamin yung dalawang address. Yung address ng router natin at yung address ng computer na pagpapasahan ng connection. At para dyan, gagamit tayo ng command prompt sa Windows. Don't worry, hindi to pang hacker. Buksan nyo lang ang command prompt at i-type na lang itong isang command. ipconfig, tapos pindutin ang enter. Okay, pagka-enter nyo, may lalabas na maraming text pero dalawa lang ang importante para sa atin. Hanapin niya yung default gateway. Yan yung address ng router mo. Tapos, hanapin nyo rin yung IPv4 address. Yan naman yung address ng computer mo sa local network. Next step, kopyahin mo yung default gateway address, buksan mo yung web browser mo, Chrome, Firefox, kahit ano, at i-paste mo yan sa address bar. Parang nagtatype ka lang ng website. Dadalhin ka niyan sa login page ng router mo. Okay, dito medyo tricky. Kasi bawat brand ng router, iba-iba yung itsura ng menu. Pero ang hahanapin mo ay yung section na may pangalang port forwarding, minsan apps and gaming, o kaya virtual servers. Basta may ganyang tunog. At kapag nahanap mo na, ganito yung itsura ng rule na gagawin mo. Maglalagay ka ng pangalan, for example, remote desktop. Tapos ilalagay mo yung port number, for example, 3389. Tapos yung pinaka-importante, ilalagay mo yung IPv4 address ng computer mo. Ang sinasabi mo lang sa router, "Hoy router, pag may request sa port 3389, ipadala mo yan diretso sa computer na may IP na 192.168.1.2. Pagkatapos yan, isave mo lang yung settings. At voila! Yun na yun! May instruction na yung operator mo. Sa susunod na kumonekta yung kaibigan mo, alam na ng router kung saan ipapasa yung tawag. Pasok na siya. Pero alam nyo ba, itong buong sistema na to, hindi lang to para sa gaming. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga fundamental na konsepto na nagpapatakbo ng halos buong internet na ginagamit natin araw-araw. Isipin nyo, ang isang network ay merong, 65,535 na pwedeng gamiting ports. Pero syempre, hindi naman lahat yan ginagamit. May ilan na sobrang importante. Ito yung mga tinatawag na well-known ports. Para silang mga universal extension na alam na ng lahat. Halimbawa, ang port 80, yan yung para sa standard na web pages. Yung port 443 para naman sa mga secure na website, yung may S sa HTTPS. Para kang tumatawag sa opisina at alam mo na ang extension ng sales ay laging 101 kahit saang branch ka tumawag.
Kaya sa tuwing nagbabrowse ka sa internet, sa tuwing nagbubukas ka ng website, yung computer mo sa likod ng lahat ay gumagamit ang mga port na yan para kumonek ka sa web server. Nangyayari yan nang hindi mo namamalayan. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to para sa'yo? Anong takeaway natin dito? Basically, ang port forwarding ay yung pagbibigay mo lang ng simpleng instruction sa router mo. Para kang nagiiwan ng notes sa switchboard operator na, hey, pag may tumawag na naghahanap ng gaming department, pakiconnect sa extension 102. Ikaw na ang may control. At dahil may control ka na, ang dami mo nang pwedeng gawin. Pwede ka nang mag-setup ng sarili mong game server para sa barkada. Pwede kang gumawa ng home media server para ma-access mo yung mga pelikula mo kahit nasaan ka. O kaya remote access sa desktop mo. Grabe yung possibilities, di ba? At dyan nagtatapos ang ating paliwanag. Ngayong alam mo na kung paano buksan yung mga tamang pinto sa network mo, ang nag-iisang tanong na lang ay, ano ang susunod mong itatayo o bubuin?